Ay naku, ikaw talaga, baby. Ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay dito. Ay sus, Bes. Kailangan perfect yung makeup ko, no? Hindi pwedeng basta-basta na lang ang entrance ko sa event. Nakaporma ka nga, pero teka. Kaano-ano mo ba yung may anniversary ng kasal ngayon? Naku, Bes. Secret. Actually, hindi ko sila kilala. Ano? Grabe ka naman. O bakit? Para naman sa lahat ng handaan, di ba? Tsaka may dala akong supot to. Di ba? Baby naman eh. Ano na naman yung supot na yan? Oh, para ka namang innocent dyan, ha? Siyempre, para sa take later natin, di ba? Siyempre, hindi ako alis dito na walang pasalubong sa sarili ko. Trust me, Bes. Expert ako sa ganito. Ay naku, nakakahiya naman. Huwag ka mag-arte-arte dyan. Tara na. Pag nakapasok na tayo, lalayo-layo lang tayo konti sa mga caterer. Para hindi nila tayo mapansin, o diba? Alam mo ikaw, grabe ka ha? Eh hindi mo nga sila kilala. Pero ikaw gusto mo rin pumasok. Para naman sa lahat ang handa. Tsaka tingnan mo ang dami-daming tao. For sure, hindi nila malalaman kung sino yung invited o Naku hindi. talaga, baby ka eh. O ano? Ayaw, gusto. Ayaw, gusto. Siyempre. Oh, sige, lamang tiyan din yan eh. Mahirap ang buhay Yan ngayon. ang gusto ko sa'yo. Tara na, Bes. Operation Food Raid na tayo. Here we come. Naka-ready na ang supot ko. Bahala ka nga. Basta kapag nahuli tayo ikaw ang bahalang magpaliwanag. Ay, Bes, relax ka lang. Walang mahuhuli. Expert na expert ako sa ganitong mission. Tara na, nagugutom na ako. Pumasok na ang dalawang sharonista o mga mahilig magbalot ng mga ulam mula sa handaan, lalo na kapag buffet. Aktibo si Bebe sa lahat ng mga handaan sa kanilang lugar. Ito ang modus nila kapag gusto nilang makikain sa mga handaan, sa kabila ng kanilang pagtatangka na makapagbalot ng lutong ulam mula sa handaan. Nabigo sila sa kanilang operasyon. Mahigpit ang mga nangangasiwa ng handaan. Bantay sarado ang mga handa kahit na buffet ito. Walang magawa ng paraan si Bebe at si Salve para makapag-uwi ng kahit anumang handa. Umuwi na sila pagkatapos, sumakay na lamang sila ng tricycle sa harapan ng kanilang apartment sa baba. Kapapasok pa lamang nila ng gate. Grabe sila. Bantay na bantay ang mga ulam. Para namang ginto yung mga pagkain. Nakakainis nga eh. First time ko yun na hindi tayo nakapagbalot, Bes. Nasira yung record ko. Eh kasi naman, kung hindi ka lang sana nagpaka-obvious sa katitingin dun sa mga pagkain. Ay, excuse me. Natural lang yun, no? Food vlogger kaya ako. Tsaka, ang dami nilang security, no? Parang Malacanang ang peg. Sus! Food vlogger. Baka food hoarder ka. Grabe ka sa akin, sis, ha? Sharing is caring, kaya yun yung motto ko. Hindi lang ako kumakain ng mga nakukuha ko, no? Oo na. Ikaw na ang... Ay naku, sino kaya ito nagdo-doorbell? Baka yung mga organizer na discover nila na party crasher tayo. Ay, grabe ka ha. Huwag mo nga ina-attract ang karma. Sandali lang, bubuksan ko. Magandang gabi po. Ay, teka, ang bango naman po ng dala nyo. Aling Esther. Good evening po. Para sa inyo ito, sobra sa handaan namin. Lechon yan. Naku, nakakahiya. Huwag na, pero maraming salamat po. Oy, pasok muna kayo. Hindi na. May gagawin pa ako. Kayo nang bahala dyan. Sana magustuhan ninyo. Bes! Grabe, jackpot tayo! Tingnan mo! Parang ginto. Ang bango-bango. Tsaka parang kundi lang yung binawas nila tapos binigay na sa atin. Sa atin talaga? Baka naman alam nila yung modus natin. Alam niyang wala tayong na-Sharon ngayon. Oh, baka nga. Pero nakakapagtaka lang. Bakit bigla siyang nagbigay? Ay naku, huwag ka na maarte dyan. Huwag ka na maraming tanong. Blessing ito from the universe.
Karma sa hindi tayo nakabalot kanina, di ba? Masus! Kanina lang kinakabahan ka na baka organizer yon. Ngayon naman, todo tanggap ka na. Ay, Bes, lechon kaya ito, oh. Lechon! L-A-C-H-O-N. Lechon! Hindi mo ba nakikita, oh? Kung gaano ka perfect yung pagkakaluto. Oh, parang gusto ko na tikman kahit dito pa lang tayo sa labas. Oh, tingnan mo, oh. Oo Parang na nga. kagagaling lang sa pugon. Pero teka, Bes. Oh. Ano? Taka, Bes, ha? Huwag mo sabihing diet ka na naman. Minsan lang tayo maka-jackpot ng ganito. Hindi yun eh. Parang may kakaiba lang kasi. Naka, Bes, ang arte mo talaga. Lechon na nga ito, complain ka pa ng complain. O dali na, pumasok na tayo sa loob. Mapapansin ni Manong Card, siguradong hihingi yun. O akyat na tayo. Sa taas pa naman ang kinaruroonan ng silid natin. Dahan-dahan, baka mahulog ang lechon. Mahulog ka na lang, wag lang ang lechon. Grabe ka talaga. Nagmamadali si Bebe na umakyat sa kanilang kwarto sa ikatlong palapag ng kanilang apartment. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdan. Alam kasi nila na kapag nagising ang ilan sa mga kaborders nila, siguradong maaamoy ang kanilang lechon. Siguradong hihingi ito, bagamat nagmamadali. Maingat naman nilang inihakbang ang kanilang mga paa. Sira kasi ang elevator ng mga oras na yun. Kaya sa hagdan sila dumaan. Pagpasok sa kanilang kwarto, agad namang inilapag sa lamesa ang lechong bigay ng kanilang kapitbahay. Oh, Bes! Grabe, oh! Lutong-luto ang palat. Oh, perfect na perfect ang pagkakaluto talaga. Bes? Oo nga no, pero kasi... Oh, tingnan mo ang kinis-kinis. Parang galing sa 5-star restaurant. Hindi ito basta-basta lechon. Ay, Bes, hindi ka man lang ba nag-iisip? May napapansin ka ba? Oo naman, napapansin ko sobrang perfect nito, no? Imported na imported ang dating. Hindi. Yung amoy. Hi, Bes, anong amoy? Ang bango kaya. Hindi eh. Parang may kakaiba. Parang malansa. Ay, nako, masyado kang sensitive yung ilong mo. Baka naman dahil gutom ka na. Ha? Hindi nga. Parang hindi normal yung amoy. Di ba? Iba yung amoy niya sa bagong luto. Ay, nako, Bes, ang arte-arte mo naman. Blessing nga ito galing kay Aling Esther. Pagdudutaan mo pa. Hindi naman sa pagdududa. Pero di ba nga kakaiba? Isipin mo ha, bigla na lang magbibigay ng halos buo at bagong lutong lechon. Oh, ay nako, wag kang choosy ha. Minsan lang tayo magkaroon ng ganitong pagkakataon. O di ba kanina, nagrereklamo ka na wala tayong nabalot sa handaan? Oo nga, pero kasi... Pero ano kasi? Ay naku, Bes, ang dami mong arte. Lechon na nga, oh, lechon. Ilang araw natin ito kakainin. Buti na lang may freezer tayo. Oo na nga, sige na. Yes, finally natanggap mo na rin na may lechon na tayo. Sandali lang, magsasantok ako ng kanin. Gusto ko lang tikman ang balat. Mukhang crispy. Pero, hindi mo ba talaga naamoy? Best naman, ang kulit mo naman eh. Kainin mo na lang kasi. Sayang naman kung hindi natin kakainin. Tsaka nakakaya kay Aling Esther, no? Tapat pa naman yung boarding house natin. Para sa kasi boarding talagang house. may kakaiba, Bes. Ay sos, kung ayaw mo di ako na lang. Mas marami pa sa akin makakain ko nito kung ayaw mo talaga. Bes naman eh. Ano ka ba? Sawin mo na lang ang lahat sa akin. Huwag lang pagkain ng lechon. May lechon na nga sa handaan ni Mrs. Montear kanina pero hindi naman tayo nakapagbalot. Lalong hindi ako nabusog ton. Kaya kung ayaw mong kumain, ako na lang ang kakain. Kaya ikaw matulog ka na lang. Basta ako, bago ako matulog, lalantakan ko muna ang lechon na ito. Super duper sarap! Hindi na nga napigilan ni Salve ang kanyang kaibigan na kainin ang lechon na bigay ng kanyang kapitbahay. Hindi muna kumain si Salve dahil hindi maganda ang pakiramdam niya sa presensya ng matanda na nagbigay sa kanila ng lechon. Hanggang hindi malinaw sa kanya kung bakit ito nagbigay ng lechon, hindi siya titikim ng lechon na yun. Bagamat nagkikrave siyang kumain ito.
Pero may bahagi sa kanyang isipan na pumipigil sa kanyang pagnanasa na kumain. Habang nilalantakan ng kaibigan ang lechon, lumabas muna si Salve. Sa maliit nilang tirasa sa itaasa mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ang tirasa ng kapitbahay nilang si Aling Esther. Sa tagal na naming naninirahan dito, ngayon lang siya nagbigay ng lechon. At saka, kami talagang napili niyang pagbigyan. Ano kayang motibo ng matandang yun? Bakit binigyan niya kami ng lechon? Tsaka, saan galing yung lechon na yun? Hindi talaga ako mapalagay eh. Pakiramdam ko, may kakaiba sa kanya. Hindi siya basta-basta magbibigay ng pagkain, lalo na't wala namang dahilan. Teka, dito ako. Mula rito sa kinaroroonan ko, kitang-kita ko ang tirasa ng kabilang apartment. Ha? Ano yun? Hindi. Totoo ba itong nakikita ko? Ha? Bes! Bes! Nagmamadaling lumabas si Bebe sa tirasa nila. Nataranta sa pagtawag ng kanyang kaibigan. Bigla na lang nitong iniwanan ang kanyang kinakaing lechon. Bebe! Ay, ako pala si Bebe! Ay, nataranta na ako! Bes! May Salve! Ano nangyari? Si Aling Esther! Si Aling Esther! Ano nangyari kay Aling Esther? Namatay na ba? Kalibigyan niya lang ng lechon! Ano? Kitang-kita ko. Oh. Bigla siyang lumitaw dyan kanina. Tapos, sa isang iglap lang, bigla siyang nawala. Teka, ano ka ba? Napapraning ka ba? Hindi! Maniwala ka sa akin. Nakita ko talaga si Aling Esther dyan kanina. Diyan oh! Saan nga? Diyan nga sa tirasa niya. Tapos bigla na lang siyang... Wala naman tao, ha? Pes naman eh, maniwala ka sa akin. Nakita ko, bigla siyang lumitaw. Tapos nawala. Best naman, baka gutom ka lang Hindi. Tingnan mo. Hindi man lang nagbukas yung pinto. Tapos biglang andun na lang siya. Bes, madilim nga, oo. Patay yung ilaw sa kwarto niya, oo. Baka walang tao. Kaya nga mas kakaiba eh. Paano siya lumitaw kung sarado yung lahat? Hay nako, kakapanood mo ng mga horror movies, no? Tsaka kakapanood mo sa Dark Shadow at Team Bicol. Tara na, Bes. Baka stress ka lang. Hindi ako stress. May kakaiba talaga, Bes. Sige, kwento mo nga. Ano ba nakita mo? Makikinig ako. Yung mata niya, parang nagniningning. Baka naman reflection lang ng ilaw. Hindi. Tapos yung ngiti niya, parang hindi siya tao. Alam mo, Bes, baka dapat magpa-check up ka na. Narinig mo yun? Ha? Baka pusa lang, no? Tingnan mo kasi. May kumagalaw sa dilim. Bes, siguro tama ka. Pumasok na tayo sa loob. Oh, bakit? Nakita mo na rin? Hindi, pero sayang nung lechon sa loob. Baka lumamig. Naku naman. Yung lechon na yan ha. Yung lechon na yan ang dahilan eh. Ha? Bakit naman? Pero hindi mo pa nararamdaman? Simula nang dumating yung lechon na yan, may kakaiba na. Nako, Bes, wag mong sirain ang sarili mo, ha? Napakasarap kaya. Perfect ang pagkakaluto. Crispy lang. Nakita mo yun? Bes, yung kortina. Walang hangin, pero gumalaw. Ha? Summer kasi. Mahangin talaga. Summer! Nakasara lahat ng bintana at pinto niya. Saan galing yung hangin? Baka aircon. Wala siyang aircon. Kapitbahay natin siya 3 taon na. Kailan ba siya nagka-aircon? Siguro kumakain siya. Sa madilim na walang ilaw at hindi nagbukas ng pinto. Baka naman may emergency light siya. Tara na nga, pumasok na tayo. Ay. Bes, yung tawa na yun. Oh, narinig mo na rin? Sino bang may tawa ng ganon? Pare, ang layo sa atin. Pero yung tawa niya,
Parang hindi tao! Nakita mo yun? Yung mata niya. Hindi. Hindi, baka cellphone lang. 2 pulang ilaw yon. Mata yon. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, nakarinig sila ng ungol ng baboy. Teka, bakit may tulog ng baboy sa 3rd floor? Sinabi ko na sa'yo eh. May kakaiba. May mali. Bes, tingnan mo. Parang... Baboy? Baboy na nakatayo? Huwag mo kong titingnan! Ayun, baboy ka! Paano nagkaroon ng baboy sa... Masarap ba ang lechon? Salve, ano? Narinig mo yun? Ang layo niya. Pero yung boses niya parang malapit lang sa tainga ko. Bilisan na natin! Pumasok na tayo sa loob! Matapos ang nakasisindak na eksena sa terasa, dali-daling pumasok sina Bebe at Salve sa kanilang apartment. Hindi mapalagay ang dalaga. Sinubukan niyang buksan ng ilaw para bang ang liwanag ang tanging magliligtas sa kanila sa kung anumang kasamaang nakaabang sa dilim. Sa lamesa, naroroon pa rin ang lechon. Para kay Salve, ang amoy nito may kakaibang bantog. Isang mabigat na samyo na noon pa man ay nagpapasama na ng kanyang pakiramdam. Kaya nga't simulat sa pool pa lang, tumanggi na siyang tikman ito. Ngunit si Bebe, kakaiba ang epekto nito sa kanya. May kung anong puwersang humahatak sa kanya patungo sa pagkain. Isang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan ni Salve na itapon ang natitirang lechon, ngunit mabilis na pinigilan siya ni Bebe. Sayang naman daw ang sabi nito. Habang hindi mapakali ang mga mata sa tira-tira, napansin ni Salve na tila mas matamis ang amoy nito kaysa sa kanina at si Bebe ay lalong naaakit. Hindi mapakali si Salve. Paulit-ulit niyang sinisigurado ang mga kandado ng pinto at bintana. Sa tuwing may maliit na ingay at pagtikim ng kapitbahay sa itaas, ang pagdaan ng kotse sa kalye, ang pag-ihip ng hangin sa bintana, napapatalon siya. Si Bebe naman, tila wala sa sarili, nakaupo sa tabi ng lamesa, matay nakatutok sa lechon. Na mag-aalas 12 na ng hating gabi, napagdesisyon na nilang matulog na. Ngunit paano makatutulog kung ang bawat anino sa dingding ay tila gumagalaw? Kung ang bawat kislap ng ilaw mula sa labas nagpapaalala sa pulang matang nakita nila? Sa huli, napagkasunduan nilang matulog sa iisang kwarto. Naglatag sila ng kutsyon sa sahig, binuksan ang TV para may ingay, para hindi gaanong mapansin ang mga kakaibang tunog na pumapasok mula sa terasa ni Aling Esther. Mahimbing na natulog si Bebe, siguro dahil pagod o baka may ibang dahilan. May kung anong puwersang unti-unting kumukuha ng kanyang malay. Si Salve naman, gising na gising, nakatitig sa kesame. At iniisip kung bakit ang kanyang kaibigang ang napili ni Aling Esther na bigyan ng misteryosong lechon. Siguro dahil alam ng matanda na si Salve hindi basta-basta nagtitiwala sa mga biglaang handog. Sa labas, patuloy ang tunog ng hangin, ang mga bulong, ang mga tawag. Mga pangakong kasarapang nag-iinday sa dilim, mga pangakong walang epekto kay Salve, unti-unting bumibihag sa kaluluwa ni Bebe. Be, gising! Be! Ano? May sunog? May magnanakaw? Tingnan mo. Ano na naman? May natira pa pala. Breakfast time na natin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ba halos ubos na to kagabi? O baka naman marami talaga yung binigay ni Aling Esther. Ano
Ano ba? Gumising ka nga. Sigurado ako. Nakita ko kagabi bago ka natulog. Bago rin ako natulog. Konti na lang to. Hi, Bes. Baka nakadrawing ka lang. Okay ka lang ba? O kaya naman, di ba? Miracle Baboy. Nagmumultiply. Para sa ating mga mahirap, bigyan natin ng award. The multiplying lechon of the years goes to... Hindi nakakatawa. May kakaiba talaga dito eh. Ang kakaiba lang dito, ikaw. Ang aga-aga, ang drama ka agad. At least may breakfast tayo. Tigilan mo nga yan. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot sa pagkain? Lalo na sa lechon. This is blessing, Bes. Ay, Diyos ko naman. Ano bang nangyayari? Sige na nga para mapanatag ka. Picture na natin ngayon. Tapos bukas, tingnan natin kung dumadami uli. Paano kung... Paano kung ano? Kumain ka ng lechon kagabi? Nag-food trip mag-isa? Paano kung may sumpa? Ay nako, ikaw talaga? Kakanood mo ng mga horror movies, Bes. Lechon to o lechon. Hindi engkanto, hindi multo, hindi aswang. Nagkausap na ba kayo ni Aling Esther dati? Kahit minsan. Hindi naman, pero tingnan mo ganito pala siya kabait. Nagbigay ng pagkain. Yun na nga eh. 3 taon natin siyang kapitbahay. Bakit ngayon lang? Baka naman na-inspire sa husay sa pagkakaluto. Na-impress sa kitchen skills ko. Kailan ka ba nagluto? Puro take-out lang naman yung kinakain natin. Grabe ka, no? May point din ako, no? Tsaka, bakit ayaw mo tanggapin na may mabait talagang tao? Mabait? Bakit? Bakit hindi ka man lang kinakausap? Bakit biglang iniwan na lang yung lechon? Baka mahihain. Baka may social anxiety. Don't judge. At hindi ka talaga nababahala dyan, Bes? Ha? Na dumadami tong lechon na to? Bes, sa dami ng problema sa mundo, bakit ba ako mababahala kapag dumadami ang pagkain? Dapat ka magpatahan. Salamat ako. Hindi siya normal. Yung mga mata niya kagabi. Mata na matanda. Naka-contact lens yun, siguro, kaya ganun. Bes! Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagiging kakaiba ang mga pangyayari sa apartment ni na Bebe at Salve tuwing umaga. Kahit gaano pa karami ang kinain ni Bebe sa nakaraang gabi, laging may bagong lechon na nakapatong sa lamesa, mainit at sariwa, parang kararating lang mula sa pugon. Ang dating maliit na tira ay palaging nagiging halos isang buong lechon. Walang palatandaan na may kumakain ito. Ngunit ang mas nakababahala para kay Salve, ang napapansin niyang pagbabago sa kanyang kaibigan, si Bebe. Ang dating maingay at puno ng buhay, unti-unting nagiging tulala at tahimik. Ang dating mapili sa pagkain, mahilig mag-diet, ngayon wala nang ibang gustong kainin kundi ang misteryosong lechon. Kahit pa nga ang mga paborito nitong pagkain, hindi niya na kinagigiliwan. Hindi na rin naliligo si Bebe. Hindi na nag-aayos, hindi na tumatanggap ng tawag mula sa pamilya at mga kaibigan. Ang dating masiyahing bakla ay naging isang anino na lang ng dating sarili. Ang kakaiba pa, may amoy na rin siyang naiiba. Isang samyo na kahawig ng inihaw na karne. Sa depresyon, sinubukan ni Salve ang lahat para maibalik ang normal. Nagluto siya ng mga paboritong ulam nito. Mga pagkaing dati nakakapagpasaya kay Bebe. Ngunit wala ni isa ang nakatatawag sa atensyon nito. Ang tanging nakakakuha ng interes ni Bebe ay ang lechon sa mesa na tila may sariling buhay at kapangyarihang humihila sa kanya. Oh, paborito mong sinigang. May labanos pa. Alam ko talagang paborito mo yan eh. Ha? Salamat, Bes.
Kumain ka na. Hindi ka pa nga kumakain ng almusal eh. Hindi, parang ayaw na sigmura ko. Ano bang nangyayari sa'yo? 3 araw ka ng ganyan. Puro lechon na lang ang kinakain mo. Hindi ko nga rin alam eh. Parang nasusuka ako pag ibang kinakain ko. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Ayoko. Gusto ko lang. Ano? Ano gusto mo? Yung lechon. Yung lechon lang. Parang may naririnig ako. Ano bang naririnig mo? Parang tinatawag ako. Ang sarap kasi. Ang perfect. Ang Bes, tender. tatawag na ako ng doktor. Ayoko nga, wala nga akong sakit. Ito ang kailangan ko. Ito lang mga lechon Bes na ito. naman kaibigan kita. Tulungan mo naman ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga nangyayari sa akin. Masaya ako at busog ako at wala akong kailangan. Itigil mo na to. Wag! Sorry. Sorry, Bes, pero kailangan ko to. Please, yung lechon lang. Yung lechon lang gusto ng sikmura ko. Si Aling Esther. Siyang may gawa nito sa'yo. May ginawa siya sa lechon na to. Huwag mong sisihin si Aling Esther. Mabait siya. Binigyan niya ako na... Bes, tingnan mo nga yung sarili mo. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Ano naman? Hindi naman ako nangangamoy. Amoy lechon nga ako eh. Yan nga eh. Yan yung kakaiba. Parang naging amoy lechon ka ng tao. At least masarap ang amoy ko. Hindi katulad ng sinigang mo. Dati mong paborito yan ha. Ginawa ko pang recipe ng mama mo. Mama? Mama ko? Sino? Oh my God. Bes, nakalimutan mo ng mama mo? May mama ba ako? Basta alam ko, si Aling... Tumawag nga ang Mama Beth mo kahapon. Hindi mo ba naaalala? Mama Beth, parang ang tagal na. Bes, kahapon lang yun. Tinatanong ka kung bakit hindi ka sumasagot sa phone mo. Phone? Nasira ata. Natapunin ko ng sauce. Sauce? Bes, kumising ka ha. Walang sauce yung lechon. Sa kabila ng tumitinding takot ni Salve, napilitan siyang sumama kay Bebe na magpa siyang bisitahin si Aling Esther. Ang dating masayahing kaibigan, parang zombie na, tuloy-tuloy lang sa paglalakad habang may hawak na piraso ng lechon. Dapat magpasalamat tayo. Ang sarap ng regalo niyo. Teka lang, baka hindi magandang ideya to. Aling Esther! Aling Esther! Salamat sa lechon! Bes, umuwi na tayo. Aling Esther! Gusto ko pa ng lechon! Marami pang lechon! Ha? Bes, may bukas na. Saan? Hindi ko makita. Teka lang. Parang, oh my God! Ano yun, Bes? Mga baboy. Ang daming baboy sa loob. Baboy? Lechon? Hindi. Buhay na baboy. Pero kakaiba sila. Gusto ko makita. Huwag. Nakatingin sila. Lahat sila nakatingin sa atin. Parang yung amoy. Yung lechon. Tingnan mo nga yung mga mata nila. Bes, pulang-pula. Pula, parang apoy. Bakit may ganito sa loob ng apartment building na to?
Ang sarap siguro nilang magluto. Bes naman eh. Hindi normal na baboy yan. Rinig mo sila, Bes. Parang kumakanta sila. Hindi yan kanta. Parang daing eh. Parang dumadaing sa sakit. Hindi. Masaya sila. Tinatawag nila ako. Bes, gumising ka ha? Si Aling Esther to. Alam kong may masama siyang balak. Si Aling Esther, ang bait niya sa akin. Binibigyan niya tayo ng... Kailan ba naging mabait ang isang taong nagtatago ng mga baboy sa apartment niya ha? Gusto ko silang... Gusto kong mahawakan at Halika na. mayakap. Halika na. Umalis na tayo dito ngayon, Ten. Halika na. Wag! Gusto ko sila makita. Wag mo akong pigilan. Gusto Hindi. ko. Hindi mo sila kakausapin. Hindi ka nila makukuha. Halika Pero, na, Bes. naririnig mo diba? Para nagugutom sila. Bes, alalahanin mo kung sino ka. Hindi ka baboy. Ang init-init ang katawan ko. Gusto kong... Ano? Gusto kong gusto mo sumali ano? sa kanila. Ay, dun sa dilim. Bes, ano ka ba? Gumising ka. Gumising Gusto ka. kong sumali. Ang init ang katawan ko. Oink, oink. Sa mahabang panahong paninirahan nila sa apartment, bihira nilang makita si Aling Nena. Ang matandang babae, kilala sa kanyang katahimikan ng pagiging maingat kung minsan naririnig nila ang kaluskusa ng kanyang mga hakbang sa hagdan. Ngunit hindi sila kailanman tumigil para makipag-usap hanggang sa araw na yun kung kailan siya mismo ang lumapit sa kanila, may takot sa mga mata at babala sa mga labi. Iha? Aling Nena? Sadali lang. Nakakagulat naman po kayo. Babalik na ako. Yung mga baboy. Anak, kumain ba kayo ng kahit na ano mula kay Esther? Po? Bakit po? Hindi niyo ba alam kung sino talaga siya? Kilala niyo si Aling Esther. Wag na wag kayong tatanggap ng kahit anong pagkain mula sa kanya. Bakit po? Ano pong meron? Alam niyo ba kung bakit palipat-lipat ang mga tenant dito? Kasi mataas ang renta. Hindi. Nawawala sila. Nawawala po? Oo. Si Emma sa 4B, si Mario sa 2A, si Linda naman sa 5C. Lahat sila. Ano naman pong koneksyon kay Aling Esther? Lahat sila bago nawala. Nakakain ng handa ni Esther. Ang lechon. Anak, nakakain ka ba ng galing sa kanya? Nakakain po siya, Aling Nena. Ano pong gagawin namin? Huli na. Nagsisimula na. Bes, gusto ko lang bumalik. Gusto kong kumain na. Aling Nena, huwag po kayong umalis. Tulungan niyo po kami. Wala na akong magagawa. Ganyan din sila dati. Sino? Sinong sila? Yung mga nawawala. Ganyan din sila. Unang-una, ayaw na nilang kumain ng ibang pagkain. Tapos po, ano pong nangyari? Pangalawa, naririnig na nila ang mga tinig. Rinig niyo rin ba sila? Ang gaganda ng kanta nila. At pangatlo, bumabalik sila kay Esther para sa huling pagkain. Huling pagkain? Pagkatapos noon, wala na. Parang hangin na lang. Nawawala na lang sila. Nawawala. Tulad ng mga baboy sa loob. Hindi, anak.
Sila ay naging baboy. Nabigla ang dalawa sa kanilang narinig. Kaya umuwi na sila sa kanilang bahay. Pagka-uwi nila, mula sa nakababalisang pag-uusap kay Aling Nena, agad na tinungo ni Bebe ang mesa kung saan nakalagay ang lechon. Walang imik, walang pakialam sa mundo. Direkta siyang naupo at nagsimulang kumain na para bang nawala sa kanyang alaala ang mga babala ng matanda, ang mga nakita nilang baboy sa unit ni Esther at ang lahat ng kakaibang pangyayari. Si Salve, sa kabilang banda, ay hindi mapalagay. Buong gabi siyang gising, nag-research sa internet tungkol sa mga ritual, mga sumpa at mga simbolo. May mga nakita siyang larawan at pattern, parang pamilyar, mga sinaunang marka na may kinalaman sa pagbabago ng anyo, sa pagkontrol ng isipan at sa paglipat ng kaluluwa. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakikita ang mga detalye ng lechon na hindi niya napansin dati. May mga linya at marka sa balat nito na halos hindi mapapansin kung hindi titingnan na maigi, para bang sinadyang itago, ngunit nandoon naghihintay para matuklasan. Dahan-dahan niyang inihanda ang flashlight at ang kanyang cellphone. Alam niyang masela ng sitwasyon. Kung masyadong marahas niyang gagawin na ialis si Bebe sa pagkain, baka lalo itong magalit at tumayo. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa pinakamatalik niyang kaibigan. Bes, may nakikita kong kakaiba. Ano naman? Dito, sa ilalim ng balat. Parang may marka? Yaan mo na yan, Bes. Kumain na lang tayo. Hindi. Kumain ka na lang din. Tingnan mo, parang mga simbolo to. Parang ritual. Mga bad design lang yan. Mga pattern para magandang tingnan. Bes, pakiusap. Tingnan mo na lang. Parang may ibig sabihin eh. No, praning ka talaga. Masyadong maraming sinabi si Aling Nena sa'yo. Hindi. Tingnan mo to. Eto. Parang pentagram. Tapos may mga letra. Ang arte mo talaga. Nakakasira ka naman ng appetite. Best naman eh. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Aling Nena? Yung tungkol sa nawawalang tao. Wala nga akong pakialam sa kanila. Basta masarap to. Perfecto para sa akin. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na to? Bakit pang hilig mong sirain ang lahat? Hindi ko sinisira. Gusto ko lang na iligtas ka. Sa ano? Sa pagkain? Pagkain ang sarap-sarap? Mga Latin words ito. Corpus transmutatum. Dami mong alam, pati natin, nalalaman mo na. Sa internet yan. Nakita ko sa research ko kagabi. Research sa inaral mo. Ginawa mo akong project. Best kaibigan kita. Normal ba na ayaw mong kumain ng ibang pagkain? At least may nakakaintindi sa akin. Si Aling Esther lang. Normal ba na hindi ka naliligo? Na hindi mo sinasagot ang mama mo? Mama? Sino? Hindi ko mamaalala. O diba? Diba kakaiba na? Pati mga memories mo nawawala. Memories? Hindi na importante yon. Ang importante sa Ano? akin... Ang lechon. Yan na lang ba ang importante sa'yo? Oo! At ano naman? Masama bang magiging masaya ako? Masaya? Dahil sa ritual? Bes, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Hindi ko kailangan ng salamin. Hindi ko kailangan ng kahit na ano. Basta ito lang kailangan. Yung mga simbolong yan, ritual yan ng pagbabago, ng transformation. Transform into what? Mas maganda, mas masaya. Into something else. Something not human. Matapos ang nakasisindak na gabi, walang nakatulog sa kanilang dalawa, si Salve. Paulit-ulit na ginugunitang muli ang bawat detalye ng kanyang bangunguta. Ang baboy, may pulang mata, tumatawang babae at kakaibang ilaw sa kanilang sala. Ang dating normal nilang apartment, ngayon puno ng anino at lihim. Si Bebe naman parang wala sa sarili. Sa madaling araw pa lang
naruroon na siya sa harapan ng mesa, nakatitig sa lechon na parabang ito na lang ang tanging buhay niya at ito na lang ang mahalaga sa kanya sa mundo. Hindi na siya gumagamit ng kubyertos, hindi na siya umuupo na maayos, para siyang hayop na gutom. Nang magmamadaling araw, napansin ni Salve, unti-unting nagbabago ang amoy sa kanilang apartment. Hindi na ito ang amoy ng bahay, may kakaibang samyo na parabang karne, usok na kung anong hindi maipaliwanag ang bangis, at ang nakatatakot na amoy na ito ay nanggagaling kay Bebe. Ano ba? Ba't may ilaw pa? 3:00 na ng madaling araw. Bes, ikaw ba yan? Oh, gising ka na pala, Bes. Anong ginagawa mo? Nagugutom lang. Bes, 3:00 na madaling araw na. Wag. Patayin mo ang ilaw. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Masakit. Masakit sa mata ko. Bes, yung mga panaginip ko. May baboy. May pulang mata. Anong panaginip? May baboy nga. Tapos may babaeng tumatawa. Ang ganda siguro ng baboy, no? Ang sarap siguro. Hindi. Parang may kakaiba eh. Parang masama. Bes, gusto mo bang tikman? Oh, ang sarap-sarap Bes, talaga. tama na to ha. Hindi ka na normal. Normal? Ano bang normal, Bes? Ito ang pinakamasarap na naranasan ko sa buong buhay ko. Mas masarap pa sa mga boilets ko. Narinig mo yun? Oo, tinatawag nila ako. Teka, Tinatawag ako ng mga baboy. anong oras ka ba nagsimulang kumain? Oras? Hindi ko alam. Parang walang oras dito. Paano mo nakikita yung kinakain mo? Madilim ha? Hindi ko kailangan ng ilaw. Naamoy ko siya. Nararamdaman ko. Bes, ilang araw ka nang hindi natutulog. Tulog? Hindi importante sa akin ang tulog. Ang importante sa akin, ang masarap na pagkain ko. At ang pakiramdam ko. Anong pakiramdam, Bes? Yung init, yung uhaw at gutom. Nauuhaw? May tubig ako dito. Hindi yan ang uhaw na nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Yung uhaw sa dugo. Sa laman. Diyos ko, ano nang nangyayari sa'yo? Alam mo, Bes, mas malinaw sa paningin ko kapag nasa dilim ako. Bes, tinatawag ako. Sinong tumatawag sa'yo? Ang pamilya ko. Ang bago kong pamilya. Bes! Matapos ang nakasisindak na gabi, pinilit ni Salve na magkunwaring normal ang lahat. Ngunit paano nga ba magiging normal ang umaga kung ang buong gabi punong-puno ng mga ungol at kaluskos mula sa labas ng kanilang apartment, kung ang kanyang kaibigan ay nananatiling gising hanggang madaling araw, kumakain sa dilim na parang isang hayop na gutom. Para kay Salve, ang bawat segundo ng gabing yun ay torture sa kanya. Hindi siya makatulog dahil sa takot, hindi makapikit dahil nakikita niya sa kanyang isipan ang pulang mata ng baboy at ang kanyang panaginip, ang tunog ng pangunguya ni Bebe sa dilim na parabang kalansing ng mga kadena sa kanyang tenga. Sa pagbubukang liwayway, narinig niya ang shower sa banyo. Si Bebe ay naliligo.
Isang normal na gawain na ngayon ay parang kakaiba dahil ilang araw na itong hindi naliligo. Sinamantala ni Salvi ang pagkakataon, tumugon siya sa kusina para maghanda ng almusal. Pilit na iwinawak sa isip ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit habang iniinit niya ang lechon sa microwave. Bes, malapit na tong mainit. Okay, Bes. Gutom na ako eh. Ha? Bes, parang may gumagalaw. Ano, Bes? May sinasabi ka ba? Bes, yung ulo. Yung ulo ng lechon. Ha? Bakit? Ano meron? Gumagalaw siya eh. Naku, Bes, baka nahihilo ka lang dahil sa init ng... Oh my God. Ha? Siguro nangyayari lang yan kasi... Walang humawak niyan. Walang pumindot pero bumukas, Bes. Bes naman, baka may logical explanation yan. Tingnan mo. Umiikot yung mga mata niya. Ang ganda, no? Ano? Parang buhay. Parang gusto makipag-usap. Bes, lumayo ka dyan. Hindi. Friends na kami. Anong friends? Hindi mo ba nakikita? Lechon yan. Patay na baboy. Hindi siya patay. Buhay siya at naririnig ko siya. Ano bang naririnig mo? Kinakausap niya ako. Kaya tumigil ka. Sinasabi niya Anong sinasabi niya? na dapat kong tanggapin ang regalo. Anong regalo? Yung sumpa? Hindi ito sumpa. Blessing ito. Pagbabago ito. Pagbabago saan? Sa pagiging baboy? Sa pagiging maganda. Mas maganda. Mas malakas. Bes, tingnan mo nga yung hawak mo. Oh, tinitingnan ko. Ang ganda. Ang perfecto. Ay, Diyos ko. Bes, kinakausap mo yung ulo ng lechon. At mas maganda siyang kausap kesa sa'yo. Ano? Hindi siya judgmental. Judgmental? Inaalala lang kita. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kasarap. Kasarap ng ano? Kasarap ng maging ang- baboy? Maging malaya. Walang iniisip. Walang responsibilidad. Teka lang. Narinig mo yun? Parang may tumatawag. Oo, naririnig ko. Si Aling Esther. Tinatawag niyang ritual. Aling Esther! Yes! Matapos ang insidente sa kusina, lalong lumala ang kalagayan ni Pepe. Nakaupo ito sa sofa, naghihintay, namumutla, habang si Salvi naman desperadong sinusubukan na pakainin ito ng ibang pagkain. Bes, sige na naman kahit konti lang. Paborito mo to dati eh. Hindi ko kaya, Bes. Parang nasusuka ako. Tingnan mo yung sarili mo. Sobrang payat mo na. Gutom ako. Sobrang gutom. Eto kumain ka. Gutom ka, di ba? Hindi yan ang gusto ko. Sige, ano gusto mo? Sabihin mo lang, kahit na ano iluluto ko. Yung lechon kay Aling Esther. Bes, 3 araw ka ng puro lechon. Tingnan mo nga ang nangyayari sa'yo. Hindi ko nga maintindihan eh. Sakit. Ang kinakaw. Ha? Teka, Diyos ko, ang lamig mo ha. May naririnig ako. Naririnig na ano? Mga baboy na tumatawag. Nag-aantay sa... Bes, hindi. Kalimutan mo na sila. Kalimutan mo yung lechon. Parang gusto nila ako kunin. Hindi. Hindi kita papayagan. Hindi ka nila makukuha. Bes, pagod na ako.
Ang hirap lumaban. Ang sarap kasi ng lechon. Ang sarap maging parte ng... Parte ng ano? Ng kawalan ng kadiliman? Hindi ko alam kung sino ako, Bes. Ikaw si Bebe. Best friend ko. Ikaw ang queen ng mga Sharonista. Sharonista? Ano yun? Bakit ako magiging Sharon? Kung pwedeng... Pwedeng ano? Maging baboy? Bakit mo sinasabi na parang masama? Ang peaceful kaya. Peaceful? Tingnan mo nga yung sarili mo. Bes, halos nanginginig ka na. Kasi sila malaban ako. Ayoko na. Ayaw mo ng ano? Ayaw mo ng mabuhay? Ayoko na mag-isip. Ayoko mag-alala. Ayoko na mag-share Hindi. sa lahat ng handaan. Hindi ikaw to. Si Aling Esther to. Si Aling Esther. Siya ang aming ina. Bes, may nanay ka. Si Tita Beth. Naalala mo pa siya? Si Tita Beth. Beth, parang hindi marok sa isip ko. Ang layo na. Bes, ano ba? Kumising ka nga. Hindi ka nila makukuha. Hindi ka nila makukuha. Hindi na makayanan ni Salve ang paghihirap ni Bebe. Sa kanyang desperasyon, hinila niya na ang kaibigan patungo sa unit ni Aling Esther. Kahit mahina si Bebe, sumama ito. Parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Aling Esther! Aling Esther, buksan mo ang pinto! Bes, naririnig ko sila. Masaya sila. Ang aking mga bisita. Pasok kayo. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Ginawa? Binigyan ko lang siya ng regalo. Aling Esther, gusto ko ng lechon. Alam ko, anak. Alam ko. Tigilan mo yan. Bitiwan mo siya. Bakit ka ba galit? Tingnan mo. Masaya naman siya, hindi ba? Masaya ako. Anong masaya? Tapos tingnan mo nga ang sarili mo. Ay, nako. Ano yan? Rosaryo? Sa tingin mo yan ang makatutulong sa inyo? Ano yung mga baboy niyan? Bakit sila nandito? Naririnig niyo ba sila? Ang mga kapatid ni Bebe. Kapatid? Anong pinagsasasabi mo? Hindi yan karaniwang lechon, iha. Hindi yan karaniwang baboy. Anong klaseng baboy yan? Dating tao, katulad ni Bebe. Mga taong gutom, mga taong sakim, mga taong madaling masilaw sa kasarapan. Dating tao? Parte yan ng ritual. Isang napakatandang ritual. Para manatili akong buhay. Para manatili akong maganda. Maganda Para ka? manatili akong bata. Sinong niloloko mo? Ilang taong ka na ba talaga? Gusto mong malaman? Mas matanda pa ako sa mga lolo at lola mo. Imposible. Imposible. Sa mundo ng mga gutom, walang imposible. Mundo ng mga gutom. Oo, anak. Ang mundong walang kasarapan. Mama. Tigilan mo siya. Hindi mo siya anak, Aling Esther. Hindi pa. Pero malapit na. Malapit na. Bes, Bes, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya. Bakit hindi? Ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Ako lang ang nakakaintindi
sa gutom na nararamdaman niya. Mama, Gutom? Esther. Ano? Ginawa mo siyang adik sa lechon mo? Adik? Hindi. Ginawa ko siyang malaya. Malaya. Walang diet. Walang restriction. Restriction? Tingnan mo nga. Tingnan mo ang restriction niya sa'yo ngayon. Bes, tingnan mo. Sa mundo ko, walang bawal. Lahat pinapayagan. Lahat kinakain. Sa likod ng pinto, may mga aninong unti-unting gumagalaw. Ang apartment ni Aling Esther na dating tahimik, karaniwang lugar, ngayon nagiging pugad ng mga kakaibang ingay. Mga ungol at mga kaluskos na hindi maipaliwanag. Ramdam ni Salve ang panlalamig ng hangin habang unti-unting bumubukas ang pinto. Kasabay nito ang paglabas ng mga baboy na may mga matang pulang-pula, nagbabagang parang baga sa dilim. Naririnig ko sila. Tinatawag nila ako. Kaya kong bigyan ka ng bagong buhay, anak. Isang buhay na puno ng kasiyahan, Mama. ng kasarapan. Hindi kita hayaan na kunin siya. Hindi kita hayaan, Aling Esther. Hindi mo siya maililigtas. Salve. Bes. Kalimutan mo na siya. Magiging maganda ang buhay mo, tulad ng mga kapatid mo. Bes, alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo ang tunay na pagkain. Hindi ang sumpang yan. Pero Bes, sarap. Ang gool. Bes, tingnan mo sila. Mga baboy sila. Mga baboy na walang problema. Walang bills na binabayaran. Walang trabaho. Walang heartbreak. Pero kumakain. Dahil wala sila mga puso. Wala na sila sa kanilang pagkatao. Mas maganda sila. Mas maganda ang kanilang kapalaran. Kapalaran. Anong kapalanan? Ang maging pagkain? Maging parte ng isang dakilang layunin. Layunin? Ang maging pulutan mo? Hindi ganun. Para maging walang hanggan. Katulad ko. Bes, alalahanin mo yung diet mo. Yung mga pangarap mo, alalahanin mo. Diet. Pangarap. Dito, hindi mo na kailangang magtiis. Hindi mo na kailangang magpapayat. Ilang taong kang nagpakahirap sa gym. Ililigaw ka lang niya. Bes, isipin mong mabuti. Bes! Sa gitna ng kanilang labanan kay Aling Esther, nakita ni Salve ang natitirang lechon sa mesa. Naalala niya ang mga simbolo. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hinila niya si Bebe patungo sa mesa at sinimulang sirain ang lechon. Kailangan nating sirain to. Hindi, sayang! Sige, subukan yung sirain. Tingnan mo, Bes. Tingnan mong mabuti kung ano talaga yan. Bes! Tumalon! Oo, tingnan nyo. Tingnan nyo ang aking gawa. Oh my God! Oh my God! Ang ganda! Inang Hindi, Esther! Hindi, Bes! Hindi yan maganda! Ang ganda! Hindi! Ang Kunin ganda! mo na sila. Kunin mo na ang iyong kapatid. Hindi kita bibitawan. Hindi! Bes, ano ba? Narinig ko sila. Hindi. Gusto nila akong isama. Ikaw ang best friend ko. Ikaw ang best friend ko, Bes. Parang hinihigo po ako. Parang gusto ko. Oo, magpasakop ka na. Maging bahagi ka na namin.
Bes, alalahanin mo ang lahat. Alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo. Sino? Sino ba ako, Bes? Hindi kita Bakit ang binitawan. sarap ng amoy? Gusto ko sumama sa kanila. Bitiwan mo Ikaw si ako. Bebe. Mahilig ka sa mga Korean drama. Ayaw mo nang ang palaya. Takot ka sa ipis. Naalala mo, Bes. Sino ako? Nung isang linggo lang, di ba nga, pinanood mo yung bagong series ni Lee Min-ho? Drama. Liminho. Oo. Sino? Di ba nga? Pinanood mo Palabas. yun? Hindi na importante yun. Bes, alalahanin mo, yung coffee shop natin, yung mga chika natin. Walang halaga ang mga alaalang yan. Bes! Dati importante. Dito, mas masarap ang buhay. Walang problema. Bes, alalahanin mo si Tita Beth. Yung binili niyang cake sa birthday mo. Bes, isipin mo mabuti. Hindi. Ayoko ng cake. Gusto ko ng lechon. Tama. Hindi mo kailangan ng mga yan. Oo. Bes, eto, alalahanin mo yung crush mo sa Dave, sa HR. Naalala mo, di ba? Dave. Bakit pa ako magka-crushy? Dito, walang heartbreak, walang rejection. Tama. At halos magkakamukha kaming lahat. Habang nagaganap ang labanan, biglang nawala ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman, nagsimulang mag-iba ang anyo ng mga lechon sa mesa. Ang mga tira-tira, kusang nagsama-sama. Parang may sariling buhay. Sa dilim, ang tanging liwanag ay ang mahinang pulang kislap mula sa mesa. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Isang liwanag na nagmumula sa kung saang mga dimensyon ng kadiliman. Bes, huwag kang titigil sa pagtek mo. Hindi ko na kaya. Ang bigat na ng katawan ko. Yung mga lechon, tingnan mo yung mga lechon. Ang gaganda ng liwanag. Tingnan ninyo, tingnan ninyo ang aking gawa. Oh, Diyos ko, ano nangyayari? Bes, takot ako. Pero parang gusto ko lumapit. Maganda, hindi ba? Ang aking pinakamagandang likha. Sige na, tumakbo lang tayo. Takbo lang, Bes, takbo lang. Hindi ko na kaya. Para may humihila Hindi, sa aking mga paa. kakayanin mo. Kakayanin natin. Kakayanin natin. Sige na. Hindi niyo siya madadala. Akin siya. Akin. Sa kanya ako. Hindi siya sa'yo. Matanda ka. Hindi siya sa'yo. Hindi ako sa'yo. Kayo ang susunod kong alay. Mas marami. Mas masarap. Bes, yung mga tinidor, hinahabol tayo. Ano? Lahat ng bagay ay parte ng aking kapangyarihan. Bes, parang naririnig ko sila. Bes, gumising ka. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to Tinatawag totoo. nila ako. Hindi. Sumama ka na, anak. Sumama ka na sa ating handaan. Handaan? Sumama ka. Parang piyesta. Hindi yan piyesta. Pinaglalaroan niya ang isip mo. Bes, pinaglalaroan niya lang ang isip mo. Dito, laging may handaan. Laging may kasiyahan. Kasiyahan. Bawal ang diet.
Bes, yung mga plano mo, yung fitness goal mo. Goals? Para saan? Dito, perfecto na. Perfecto. Hindi na kailangan magbago. Hindi yan perfection. Pagkawala yan ng pagkatao, Bes. Pagkawala ng pagkatao, naririnig mo ba? Pagkatao, overrated. Tingnan mo kung gaano kasaya ang aking mga anak. Tingnan Bes, mo. ang sasaya nila. Sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang pagbabago ang nangyari kay Bebe. Hindi lang isang simpleng pagkakatulad sa tao at sa hayop pa. Ito'y isang malalim na transformation ng kaluluwa. Ang kanyang dating tinig, unti-unting nagbabago. Parang dalawang magkaibang persona na naglalaban sa loob ng isang katawan. Sa bawat segundo, ang dating Bebe parang nawawala na. Pinapalitan ng isang bagong nilalang na gutom sa kung anong makapangyarihang tinataglay ng lechon. Bes, may kakaiba. Bes, halika na. Tumayo ka, Bes. Bes! Ano bang nangyayari? May pumapasok sa katawan ko. Tanggapin mo na. Tanggapin mo. Hindi. Labanan mo. Bes, labanan mo. Labanan mo. Hindi ko kaya. Ang bango. Bes. Bes, huwag kang susuko. Labanan mo. Huwag kang susuko. Bitiwan mo ako. Hindi, Bes. Bes, tulungan mo ako. Mas madali kung hindi ka nalalaban. Bes! Bes! Parang nakakati ako. Halika na. Parang may ibang bebe sa loob ko. Hindi. Ikaw lang ang Mabubuntis bebe. yata ako. Ikaw lang ang best friend ko. Ikaw lang. Walang iba. Halika na. Marami kami. Lahat kami Halika na. gutom. Hindi ako si Bebe. Halika na. Tumayo ka Best na. friend Umalis is na tayo Salve. dito. Halika na. Ikaw si Bebe. Ikaw ang kaibigan ko. Ikaw ang kaibigan ko. Hindi ko na makontrol ang sarili Halika na. ko. Umalis na tayo rito. Tumayo ka na. Yung katawan ko. Magiging parte ka na namin. Magiging parte ka na ng aking koleksyon. Hindi ko alam kung sino ako. Naririnig ko sila. Ang daming tinatawag nila ako. Bes! Halika na. Ako! Huwag ka humihinig tawad. Hindi kita bibitawan, Bes. Hindi kita bibitawan. Salve! Takbo na! Halika na. Baka masaktan kita! Ganyan din sila dati. Lahat sila nagmamak-aawa sa una. Bes, alalahanin mo ang mga pangarap mo. Gusto mo maging fitness coach, diba? Fitness? Hindi na importante yun! Bes, halika na. Wala ka ng problema sa katawan mo rito. Wala na. Ikaw ang pinakamalakas kong kaibigan. Bes, halika na. Walis na Malakas? tayo. Halika na. Dati malakas ako. Mas malakas ka na ngayon. Mas malaya. Malaya na ako. Bes, alalahanin mo ang mama mo. Si Tita Beth. Alalahanin mo. Hindi! Hindi ko mapigilang maging baklang baboy! Sa gitna ng kadiliman, habang nagaganap ang huling labanan para sa kaluluwa ni Bebe, nagbago ang hangin sa loob ng compound
Ang anino sa dingding ay nagkaroon ng buhay. Gumalaw na parang multo ng nakaraan. Ang mga dating biktima ni Aling Esther ay nagbalik, hindi para tulungan kundi para manood ng panibagong kaluluwa na madadagdag sa kanilang hanay. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo ba alam kung gaano kadali ang mga taong katulad ni Bebe? Hindi ako madali. Talaga lang? Ilang segundo lang ang tinagal mo bago mo sinubukan ang aking lechon. Tumigil ka! Alam mo bang ang mga tulad niyang pinaka-perfect na alay? Yung mga matatakaw, yung mga sakim. Hindi ako ganyan. Hindi nga ba? Sino yung pumupunta sa mga handaan kahit hindi naman imbitado? Sino yung nagbabalot ng pagkain na hindi para sa kanya? Tumigil ka na! Asin? Yan lang ba ang kaya mo? May iba pa akong... Sige, subukan mo pa. Pero tingnan mo muna ang kaibigan mo. Ang tulad niya, ang mga madaling bumigay, sila ang nagpapatibay ng aking kapangyarihan. Hindi totoo yan. Mabuting tao si Bebe. Mabuti. Ilang beses niyang ginawa ang mga bagay na alam niyang mali. Bes, sorry talaga pero tama siya. Hindi. Lahat naman tayo may pagkakamali. Hindi ibig sabihin nun masama ka. Walang magagawa yung simpleng dasal ninyo, yung asin at mga anting-anting. Ilang daang taon na akong nabubuhay. Tingnan mo sila. Lahat sila'y katulad mo. Lahat sila'y mahihina. Katulad mo. Hindi totoo yan. Bes, tingnan mo ko. Tingnan mo ko, Bes. Aking katumingin. Ang dami nila at narinig ko silang lahat. Ang tamis ng takot mo. Ang sarap ng guilt mo. In the name of... Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo siya may tatago sa akin. Hindi mo siya may babalik. Bes, may kumakagat sa loob ko. Bes, nandito lang ako. Kakayanin natin to. Alam mo ba ang pinakamamahal kong parte? Yung moment na ma-realize nila na wala ng pag-asa. Nay, tulungan mo ko. Tulungan mo kaming dalawa. Bes, tumakbo ka na! Hindi kita iiwan. Bes, umalis ka na! Kunin mo na siya. Kunin mo na ang kaluluwa niya. Ayoko na! Ayoko maging ganito! Bes! Aling Esther! Tingnan mo ako! Hindi! Anong ginawa mo? Bes! Bes, tumayo ka! Kaya mo yan! Sige na! Hindi ko na kaya! Halika na! Masyadong malakas! Wala kang magagawa! Akin na siya! Hindi! Hindi siya sa'yo! Hindi! Halika na, Bes! Halika na! Mga kaluluwa ng aking mga anak! Tulungan niyo ako! Bes! Nakikita mo ba sila? Huwag kang titingin sa kanila! Bes, huwag kang titingin! Halika na! Umalis na tayo! Uli na! Tingnan mo! Naririnig mo ba sila? Oo! Naririnig ko!
Gusto nila akong isama. In the name of the Father! Ganyan din ang ginawa nila. Bes! Pero tingnan mo sila ngayon. Hindi ka makalalapit. Hindi. Hindi mo siya may tatago. Magpakailanman. Bes, Hindi kita kailangan itago. Bes, kaya mong lumaban. Labanan mo, Bes. Bes, may pumapasok sa isip ko. Ang dumi! Tanggapin mo. Diyos ko. Diyos ko, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Hindi! Hindi ka pwedeng makatakas! Hindi! Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa katawan ni Bebe. Sa kabila ng madilim na kapangyarihan ni Esther, may liwanag na unti-unting bumabalik sa kanyang mga mata. Sa kusina, may isang kutsilyo na kumikislap sa dilim na para bang tumatawag sa kanya. Di ako susuko! Anong sinabi mo? Bes! Ang tagal kong nagpakatanga. Hindi! Bawal kang lumaban! Puro ako pagkain! Puro ako at kasarapan! Hindi! Babalik ka rito! Babalik ka rito! Pero mas may mahalaga kaysa sa pagkain! Hindi! Bumalik ka rito! Hindi mo ko kaya kontrolin! Tumayo ka sa kanya, Aling Esther! Maya mukha mo! Hindi pwede! Bakit kaya mong lumaban? Dahil hindi siya ordinaryong bakla lang! Tama! Hindi ako basta bakla! Train ako sa mga drag show! Sanay ako sa heels! Kainin mo to ng literal! Hindi! Akin ka! Akin kayo! Nagkakamali ka! Hindi ako available! Bes! May holy water pa rito! Ito! Eto ba? Bes! Parang curyo lang to! Hindi! Hindi pwede! Ang aking mga alay! Hindi! Kaloka! Parang bird flight lang to, Bes! Katulad ng college! Bes! Cats! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit! Imposible! Walang nakakaligtas sa aking ritual! Well, first time for everything. Nadrag mo man ang maling bakla. Bes! Samahan mo ng bawang! Wait, may seasoning pa pala for flavor. Hindi! Ang aking mga anak! Hindi! Sorry, Mars. Cancelled na ang family reunion ng mga baboy! Bes! Ipato mo yung holy water! Oh, ready for finale. This is for ruining my diet! Sa gitna ng labanan, isang maling hakbang ang nagbigay ng pagkakataon sa halimaw. Ang dating lechon, ngayon ay buhay na baboy na may pulang mga mata, ay nakahanap ng pagkakataon na sugurin si Bebe. Ang kanyang pangil tumago sa braso nito, kasabay ng sugat at pagdaloy ng isang kakaibang lason.
Bes! Hindi! Dumadaloy na ang aking lason. Bes! Ang init! Parang apoy! Bes, itigil na natin to. Tumakbo na tayo. Umalis na tayo rito. Hindi pwede! Ramdam mo na ba ang aking kapangyarihan? Kung tatakbo tayo, susundan niya tayo hanggang sa dulo ng mundo! May gamot pa yan. Hanapin natin. Halika na, halika na, Walang Bes. oras, pero ikaw, hindi ka dapat matapos, Bes! At anong magagawa mo? Mamamatay ka na. Oo! Pero hindi ako mamamatay nang hindi ka isasama! Bes, anong sinasabi mo? Sorry, pero kailangan kong gawin ito! Bes, anong gagawin mo? Hindi mo na nga makontrol ang katawan mo. Hindi mo ba alam na ang mga bakla pinakamagaling pagdating sa last performance? Bes, hindi! At ikaw ang worst audience na nakilala ko sa buong buhay ko! Hindi! Bakit hindi gumagana ang lason? Bakit? Ate, ilang food poisoning na ang naranasan ko sa mga karinderya. Hindi mo ko matatalo ng ganyan-ganyan lang. Imposible! Ang aking lason ay walang lunas! Hindi maaari! Really? Ako na nag-survive sa sinigang ni Aling Nena! Bes, nagsugat po! Don't worry, Bes! Na-develop ko ng aking immunity sa mga expired na ulam. Walang makaliligtas sa aking kapangyarihan! Well, honey, meet your first teleserye level plot twist! Bes! It's giving final boss battle realness! Best! What's it learn? Sa huling sandali ng laban, nakita ni Esther, unti-unti nang nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata naging itim na itim habang bumibigkas siya ng mga salitang hindi maintindihan, mga salitang nanggagaling sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Mga kaluluwa ng dilim, bigyan niyo ako ng lakas! Hindi ka na mananaig! Bes, tapusin na natin! Hindi! Akin ang kapangyarihang ito! Akin kayong lahat! Aling Esther! Tingnan mo ang mga baboy mo! Oh, hindi! Bumangon kayo! Bangon! Ang mga baboy mo! Baboy kayo! Mga baboy! Sorry, pero this is show! It's showtime! It's over! Kaluluwa ng kadiliman! Pakinggan niyo ako! Huwag niyo pakinggan! Hindi na! Tapos na ang karnabal mo, Aling Esther! Hindi! Anong ginawa mo? Secret! Hindi mo na kami masasaktan pa! Hindi mo na masasaktan pa ang iba! Ang akala niyo ba, ganun lang kadali? Bes, parang may nangyayari! Hindi matatapos ang sumpa ko! Hindi ito ang huli! Siya nga! Kahit ano pang sabihin mo, tapos ka na! Mga hangal, ang lechon,
ang lechon ay patuloy na maghahanap ng bagong kakain. Hindi na kami matatakot sa'yo! Sa tuwing may mga sakim, sa tuwing may mga matakaw, nandun ako. Nandun ang aking kapangyarihan. At sa tuwing nandiyan ka, may lalaban sa'yo, Aling Esther! Hindi niyo ako mapipigilan. Magkikita tayong muli! Ay naku, Mars! Next life na lang! Fully booked na ang schedule ko! Wala na kayong magagawa. Marami pa akong alay. Tigilan mo na ang drama mo, Aling Esther! Hindi ako mawawala hanggat may nagugutom! Well then, time to start the diet! Sorry ka na lang! Cancel na ang mga buffet! Babalik ako! Babalik ako! Next time na! Handa ka na kapag bumalik ka! Bring dinner food naman! Yung karne na lechon mo! Habang natutunaw si Esther sa kanyang pagiging usok at anino, isang huling pagkakataon ang nagbukas para kay Bebe sa gitna ng madilim na bahay, kung saan naranasan nila ang nakapangingilabot na pangyayari. Ang hangin ay punong-puno ng bulong ng nakaraang mga biktima. Nakita nila ang huling pagkakataon para wakasan ang lahat. Ang kutsilyo sa kanyang nangihinang kamay kumikislap sa mahinang liwanag, parang sinasabi na may isa pang huling sayaw bago matapos ang gabi. Bes, okay ka lang? Bes, parang nawala yung gutom ko. Ang tahimik. Bes, sigurado kang walang CCTV? Yung mga organizer? Ay, naku, Bes. Yan pa rin talagang iniisip mo. Mahirap na. Baka mag-viral tayo. Bakla at best friend, nilabanan ng aswang. Ang kulit mo talaga no? Bes, sa susunod na handaan, magdala tayo ng baon, ha? Oo, basta gumaling ka, ha? Tapos na, parang teleserye lang. Pero mas magandang acting ko. Oo, tapos na. Pero hindi pa to ang ending mo, Bes. Sure ka, Bes? Ang ganda ng exit ko. Wala ka pang finale outfit. Hindi pwedeng dito mag-end to. Next time na lang. Designer gown na, promise. At sisiguraduhin ko na hindi ka natatanggap ng kahit anong pagkain sa estranghero. Oo na. Bawal na ang free food. Kahit mga buffet? Well, depende sa quality. Best naman. Joke lang. Strict diet na talaga ako. Promise. Malapit na sila. Kapit lang, ha? At least, best supporting actress ka sa drama ko. Makaabot pa ba ako sa ospital? Sa loob ng emergency room, kung saan ang antiseptic na amoy ay kakaiba sa mabangong samyo ng lechon na kanilang iniwan, dumating din ang unang sinag ng bagong umaga. Matapos ang mahabang gabi ng pag-aalala at panalangin, unti-unti nang namulat ang mata ni Bebe. Tahimik ang emergency room, maliban na lamang sa tunog ng makina. Sa tabi niya, si Manay Salve, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na ngayon mukhang ilang taon nang tumanda sa pagod at pag-aalala. Bes, mukhang zombie ka na. May scary pa ba kay Aling Esther? Bes, akala ko mawawala ka na. Tapos na ba? Totoo na ba ang lahat ng nangyari? Oo, pero ligtas ka na. Ligtas na tayo. Grabe no.
Yung first time ko mag-diet, kailangan pang may aswang. Alam mo, ikaw talaga, puro ka pa rin biro. Pero best promise talaga. Kahit kainin ako ng sistema, kahit magutom ako ng sobra, Ano? hindi na ako kakain ng lechon ever. Kahit gaano pa kasarap tingnan, kahit gaano pa ka-crispy ang balat, kahit libre pa yan. Sigurado ka? Oo, Ikaw pa? oo, bes. New life na. Pero, chicken sa akin pwede pa rin, di ba? Best naman eh. Aray! Masakit po! Patient abuse yun, ha? Alam mo ba kung gaano ako katakot nung makita kitang duguan? Bes, sorry. Nadala talaga ako eh. Alam mo naman, kapag may buffet, Kaya nga eh, pati aswang na-attract sa pagiging matakaw mo. grabe ka, Bes, ha? Victim blaming yan, ha? Sige na, tatawagan ko na yung nurse ha. Hindi na. Masakit. Ang masakit kasi yung mga sinabi mo. At least yung aswang minsan lang. Ikaw, araw-araw ko sinasabihan about sa pagkain. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na poging nurse. First time ko ma-confine. Usually sa diet plan lang ako nagpaplanong magpa-hospital. Pasensya na po sa kanya ha. Ganyan po talaga yan. Mabuti naman okay ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Na-aksidente po sa kusina. Oo. Food preparation kasi. Accident. Technically, true naman, diba? Sige. Babalik ako mamaya para sa vitals. Ay, besang gwapo. Balik ka, ha? Kahit araw-arawin niya akong i-vital signs o i-vitals. Okay lang. Pero, Bes, paano natin na-explain sa iba? Bahala na. Basta ang importante, ligtas ka. Bes, salamat talaga, ha? Kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kakayanin labanan si Esther. Teamwork, diba? Parang teleserye, no? Dapat may part 2. Ay, nako, wag na. Tama na yung adventures mo sa pagkain. Okay na ako doon. Sige na nga. Alam mo ba kung saan maganda mag-celebrate ng recovery ko? Saan? Sa may bagong buffet sa mall. You can eat all. Joke lang. Diet muna talaga. Dapat lang. Recovery muna bago yung mga buffet na yan. Fine. Pero pwede bang magpa-deliver na lang? Jollibee? Hindi. Yung pagkain dito sa ospital, yun munang kakainin mo. Ay, grabe. Pramaswang to hospital food torture, ha? Sino ba talaga ang evil dito? Ilang araw matapos ang kanilang kakaibang engkwentro, bumalik sina Bebe at Salvi sa apartment building. Ang dating pamilyar na lugar na ngayon ay puno ng mga anino at alaala. Ang bawat sulok ay may kwento, bawat anino may tinatagong lihim. Ngunit ang pinaka nakatatakot sa lahat ay ang katahimikang bumabalot sa unit ni Aling Esther. Isang katahimikan na parabang hindi kailanman nabasag. Bes, sigurado ka ba dito? Oo. Unit 4B, di ba? Dito yun. Yung mga baboy. Pero bakit parang... mukhang matagal nang walang tao. Kuya? Kuya, sandali lang po. Pwede po magtanong? Yes. Ano yun? Si Aling Esther po, yung nakatira dito? Ha? Sino? Yung matanda, yung may mga alagang... Nako.
Matagal nang walang nakatira dyan. Ilang taon na yata. Pero Ha? kahapon lang. Sa totoo lang, di ko nga alam bakit hindi pa pinaparenta to eh. Para bang hindi ko maalala. Bes, nababaliw na ba tayo? Hindi. Totoo yung lahat ng yun. Tingnan mo. Anak ng pusa! Pero bakit parang nawala lahat ng bakas? Bes, may naamoy ka bang amoy? Oo. Parang... Lechon! Sa bawat kadiliman, may liwanag na naghihintay upang magbigay ng aral. Sa kwento ni na Bebe at Salve, ang kadiliman dumating sa anyong lechon, isang simpleng pagkain na nagsisilbing pintuan sa mas malalim na katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Hindi lang ito kwentong aswang o engkanto, ito ay salamin ng ating pang-araw-araw na pakikipaglaban sa ating mga sariling kahinaan, kung paanong si Bebe ay nahulog sa tukso ng lechon. Gayon din naman tayo, nahuhulog sa mga tukso ng bisyo, mga bagay na sa unay tila'y walang masama, ngunit unti-unting kumakain ng ating pagkatao. Sa bawat handaang pinupuntahan natin na hindi tayo imbitado, bawat pagkain kinukuha natin na hindi para sa atin, mga mumunting desisyon na tila walang halaga, ngunit nagbubuklod upang humubog ng ating kaluluwa. Si Aling Esther, hindi lamang aswang, kundi isa ring personifikasyon ng mga kompromisong ginagawa natin sa ating sarili. Mga pagkakataong pinipili nating sundin ang gutom kesa sa konsensya. Ngunit ang kwentong ito, hindi lamang tungkol sa kasakiman. Ito ay patunay na ang kapangyarihan ng tunay na pagkakaibigan, si Salve, na handang ipagsanggalang ang kaibigan. Kahit sa pinakamatinding kadiliman, sumasalamin sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Bawat pagsubok, hindi niya iniwan si Bebe. Isang patunay na ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa kung ano ang makukuha, kundi sa kung ano ang kayang ibigay. Ang marka sa braso ni Bebe, hindi lang sugat, ito ay paalala. Paalala na ang bawat pagkakamali ay may bakas, ngunit ang bawat bakas ay may aral. Na sa bawat pagkatalo sa tukso, may pagkakataon para bumangon at mas maging malakas sa mundo na handaan at okasyon ng mga lechon, ng mga pagkaing libre. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng alok ay biyaya, hindi lahat ng pagkain ay pagpapala. Minsan, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kakayahang sabihing hindi sa tukso o sa kasakiman sa sarili. At kung sakaling marinig mo man ang tawag ng baboy sa dilim ng gabi, alalahanin mo ang kwento ni Bebe at Salve. Alalahanin mo ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa pagpuno ng tiyan, kundi sa pagpapayaman ng ating kaluluwa at sa pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Sa huli, ang tagumpay ni na Bebe at Salve hindi lamang sa kanilang paglaban sa aswang. Ang kanilang tunay na tagumpay ay nagpapatunay na ang pinakamatinding kalaban ay ang sarili. Ang pinakamalakas na sandata ay ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa puong may kapal.